Magandang araw po sa inyo mga kapatid. So tayo po dadako muli sa ating Bible study at nasa Hosea chapter 8 na po tayo. At pinagmagatan ko po itong lagot ka. Bakit po lagot ka? Dahil po sa amin po pag sinabing lagot ka, ikaw po talaga'y mananagot kung kanino ka man ikaw nagkasala. Kung sa nanay mo yan, sa tatay mo yan, o sa kapatid mo yan, at pati na rin po sa batas kung kayo po ay nagkasala. Dahil po mayroon pong dalawang dahilan kung bakit mananagot po ang Israel po dito po sa chapter 8 na ito po. Yung una po yung hindi nila tunay na pagkakilala sa Diyos at yung maling paraan nila ng kanilang pagsisisi. Ang mga tao po ay walang naging tunay na kaugnayan sa Diyos at hindi tunay na pagkakilala sa Kanya. Kapag nahihirapan po sila at nasa ganitong mga sitwasyon ay lagi po nilang sinasabi na magbabago na sila. Ngunit wala pa rin pagbabago nangyayari. At sinasabi pa nila na magpapatuloy sila upang makilala nila ang Panginoon. Ngunit ang kanilang pag-ibig ay parang ambon na naglalaho sa ilang sandali. Dito po sa chapter na ito ay makikita natin na sinasabi ng Diyos sa mga tao na ang kanilang mali, ang kanilang espiritual na kalagayan at ang kanilang kasalukuyang kalagayan. Sinikap din ng Diyos na gisingin ang mga tao upang tunay na nilang makita ang kanilang tunay na kalagayan sa harap ng Diyos. Ano po? So, meron po ako tatlong bagay na nakita rito, yung kasalanan po ng mga taga-Israel upang po talaga sila ay managot sa Diyos. Yung una po yung rebellion, yung pagre-rebelde nila. Yung po, makikita po natin sa verse 1. Ang sabi po rito, sinabi ni Yahweh, hipan mo ang trumpeta, dumarating ang isang agila sa bayan ng Diyos sapagkat sumira sa tipan ng aking bayan. Talaga pong sinira nila ang kanilang covenant kay Lord. Lagi silang sumisigaw sa Diyos na pinapahayag na sila nakilala nila ang Diyos. Ngunit hindi naman sila kilala ng Diyos. Ngunit hindi iniisip ng mga tao na sinisira nila ang relasyon sa Diyos. Hindi nila iniisip na nagre-rebelde na sila laban sa Diyos. Nabubuhay sila sa mahigpit na maling akala. Akala nila nakilala nila ang Diyos. Ngunit hindi sila kilala ng Diyos. Ang Diyos ay walang naging kaugnayan sa kanila. Ang dahilan kung bakit sila ay parurusahan ng Diyos ay ang mga taong hindi namumuhay ayon sa kanilang mga sinasabi. Sinasabi nila na kilala nila ang Diyos, ngunit tinanggihan nila ang mabuti. Ang mga tao ay nasa espiritual na kadiliman. Sa kanilang kaisipan, iniisip nila na kilala nila ang Diyos, ngunit iba ay pinapakita na ng kanilang mga aksyon. Sinasabi nila ang lahat ng tamang salita, ngunit ang kanilang mga aksyon ay nagpapakita ng pagtanggi sa Diyos at sa kanyang mga kaparaanan. Sa kanilang kaparaanan. Talagang itinanggi na po nila ang Diyos. At ang pangalawa po yung idolatry or they choose other God or Savior. Pinakita po dito ng Diyos ang mga problema sa verses 4 to 6. Ang problema po ay ang mga tao ay nagtiwala sa lahat ng maling bagay. Hindi sila nagtiwala sa Diyos. Nagtitiwala sila sa ibang bagay. Nakikita natin na nagtitiwala sila sa kanilang mga pinuno o sa politika. Nagtiwala sila sa kanilang mga hari at prinsipe para iligtas sila. Hindi sila sumangguni sa Diyos kung sino itatalaga bilang kanilang mga pinuno. Tinanggihan ang Diyos bilang kanilang tagapagpasya. Naglagay sila ng mga hari para kanilang tagapagligtas. Ito po yung tunay na naglalarawan ng ating kultura ngayon, yung modern natin ngayon, na dito po natin namana na tayo po ay nagtatalaga ng mga kung gusto po natin, kung sino pong gusto natin mga pinuno, kung sino po natin ilagay na pangulo, mga gobernador, mga mayor, mga senador, at kung sino-sino po pong mga pinuno. At tinatanggihan natin ang Diyos bilang ating gumagawa ng desisyon at naghahalal tayo ng mga taong nagbibigay sa atin ng gusto natin para sa ating pisikal na mga hangarin. Mga kapatid, darating po at mawawala po ang partido putikal sa kasaysayan ng ating bansa. Ngunit inilalagay natin ang ating pag-asa sa buhay ng mga taong hindi naman natin kilala sa halip na sa Diyos. Ang Diyos ang ating pinuno, ang Diyos ang namamahalas at siya lamang ang makapagbigay sa atin ng ating ninanais. Ang tanging dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng kaunlaran ay hindi dahil sa mga tao, sa ating mga taong in general, kundi po binigay ito sa atin ng Diyos. Ang tanging dahilan kung bakit tayo mayroong mga seguridad ay hindi dahil sa mga ating mga piniling mga pinuno, kundi po ito ibinigay sa atin ng Diyos. Ang lahat ng meron tayo ay bilang isang bansa po ay dahil po ibinigay ito ng Diyos sa atin ngayon, hindi sa kung sino-sino lamang ating mga hinirang. Ang Israel din po ay hindi lamang nagtiwala sa kanilang mga pinuno, kundi pati na rin sa mga kanilang mga idolo, sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At ito po ay humantong sa kanilang pagkawasak. Bagamat inakala ng mga tao na ito ang makakatulong sa kanila upang sila imaligtas. Kung hindi po, ito din po ang magpapabagsak sa kanila. Dahil nga po sabi po sa verse 6 na ang Diyos ay
ay nagtatanong kung paano maiibigay ng isang tao ang kanilang buhay at pag-asa sa isang bagay na ginawa ng isang manggagawa. Bakit ang ating pag-asa ay nasa ating mga tahanan, sa ating sasakyan, sa ating mga trabaho, sa ating mga pera, o anong mga bagay na buhay na ito. Sa buhay na ito, hindi sila nagtiwala sa Diyos. Hindi tayo mailigtas at hindi tayo matutulungan ng mga ito dahil ito po ay gawa lamang ng mga tao. Hindi po kung tayo po magtitiwala, tayo po ay lagi magtiwala sa Diyos. Ano po? At ang pangatlo po, they reap what they sow. So pumakita po natin sa verse 7, sabi po dito, sapagkat sila ay naghasik ng hangin at sila ay mag-aani ng ipo-ipo. Pag po sinabi naghasik sa hangin, ang paghasik ng hangin ay nagsasalita sila ng kawalan ng laman ng kanilang pipinuhunan sa kanilang mga buhay. Nag-aasik sila sa kawalan, walang kabuluhan, hindi nila ng kanilang buhay sa Diyos na may walang hanggang halaga at kahulugan. Nag-aasik sila ng hangin, namuhunon sila ng walang laman at walang kwentang bagay. Ibinibigay nila ang kanilang sarili sa napakaraming bagay na hindi mahalaga. Ang mga ito ay mga bagay na pansamantala at makamundong bagay lamang. May kinalabasan na paghasik po ng hangin, ang pag-aani po ng ipo-ipo. Ang hangin ay babalik sa iyo at mag-aani ka ng kawalan at mag-aani ka ng paghuhusga. Madali tayong mamuhay sa ating spiritual na alam nating tama, ngunit maling-mali po sa paningin ng Diyos. Lagi tayo nag-iimbest ng labis ng oras, nag-iimbest tayo lagi ng labis na oras sa ating mga iniisip natin, sa ating mga alalahanin, sa mga ating pagsisikap, sa ating mga buhay, sa tingin natin ay mahalaga. Ngunit hindi naman po. Ang isa po sa mga bagay na ito ay ang ating pong trabaho at ambisyon. Mga kapatid, in the end of the day po, magiging mahalaga ba talaga ang lahat ng bagay na ito sa eternity life? Maging mahalaga ba sa eternity ang gawain sa mundong ito na pagsasakripisyo para sa ating trabaho o sa lahat ba ng ipinuhunan natin sa ating mga kasiyahan ay mahalaga sa walang hanggan? Magasik tayo sa walang kwentang bagay kaysa magasik na maging kapakipakinabang na espiritual natin. Ano po? So ang pag-asik sa buhay na ito ay umaani lamang ng ipo-ipo. Ang mga tao nung panahon ni Hussein ay espiritual na nilang tungkol sa kanilang kalagayan, nagasik ng hangin at inisip na ito ay namumuhunan sila sa Diyos. Ano po, talaga pong magasik po tayo sa mga may kwentang bagay at sa Diyos lang po tayo mag-ipon at mag-invest po. Ano po? At ang aking pong conclusion ay makikita po natin sa verse 13 to 14 at natikpan nila ang rejection ni Lord sa mga buhay nila at kahit na anong manggawin nila na humingi sila ng tawa at patuloy pa rin silang pinarusahan ng Diyos. Kaya po, lagot ka kung nagpapatuloy po tayo sa mga kasalanan natin at ginawa at mga ginagawa pang hindi kaloob at kalugod-lugod sa Diyos. Ano po? So, I hope and pray po na may natutunan po kayo and God bless.